David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1441. At ngayon ay may mga alingaw-ngaw sa lahat ng dako na ang lalaking nakaitim na roba ay si Fan Jiang, na sapat na nakakatakot kay Long Xiao. Bagamat hindi pa nakikita ni Long Xiao ang lakas ni Fan Jiang sa kanyang sariling mga mata, narinig niya si Long Jingguo na pinag-uusapan ito. Dapat mong malaman na ang pamilyang Long ay lumahok din sa pag-iipon ni Fan Jiang noong taong iyon, at isa rin si Long Jingguo sa kanila. Bilang pinakamalaking martial arts family sa Kyoto Martial Arts World, ang Long family ang may pinakamalaking ambag. Ngayon kung talagang babalik si Fan Jiang, ang kanilang Long family ay nasa panganib, kaya dinala ni Long Jingguo si Long Xiao sa Martial Arts Alliance, at sinundan si Zhu Jishan upang talakayin ang mga countermeasure. Nais ko ang pinuno ng alyansa, ngayong may napakalaking gulo sa mundo ng martial arts sa Kyoto, at ang mga opisyal ay nakaupo ng walang ginagawa, ngayon lamang ang alyansa ng martial arts ang maaaring sumulong. Kung mahuli ng alyansa ng martial arts ang lalaking nakaitim na damit ngayon, naniniwala ako na maraming pamilya ng sekta ang babalik sa ilalim ng utos ng Martial Arts Alliance. Sabi ni Long Jingguo kay Zhu Jishan. Patriarch Long, nagpapadala din ako ng mga tao upang magtanong sa paligid, ngunit ang kinaroroonan ng lalaking nakasuot ng itim na damit ay mali at hindi regular, kaya nahihirapan akong gawin ito. Sabi ni Zhu Jishan na medyo nakasimangot. Sana ang pinuno ng alyansa, ngayon ay usap-usapan na ang lalaking nakaitim na damit ay si Fan Jiang, sa tingin mo posible ba ito? Tanong ni Long Xiao kay Zhu Jishan. Imposible. Mariing umiling si Zhu Jishan. I wish the Lord, bakit sigurado ka? Nang makitang sigurado si Zhu Jishan, hindi maiwasan ni Long Xiao na magtaka. Sa taong iyon, ang Fan Jiang na iyon ay pinilit na umalis sa bangin, nakita namin ito ng aming mga mata, at natagpuan namin ang katawan sa likod ng bangin. Bagamat ang katawan ay kinain ng mababangas na hayop na hindi nakikilala, tiyak na si Fan Jiang iyon. Paano babalik ang isang taong namatay ng higit sa 20 taon? Ilang tsismis lang. Upang magdulot ng gulat sa mundo ng martial arts, masisiguro kung tiyak na hindi si Fan Jiang iyon, at bagamat napakalakas din ng lalaking ito na nakasuot ng itim na damit, kumpara kay Fan Jiang, may gap pa rin. Noon, si Fan Jiang ay ang lakas ng isang ikalimang baitang marquis. Ngayon mahigit 20 taon na ang nakalipas, at natatakot ako na siya ay naging isang dakilang marquis, o kahit isang martial saint. Sa tingin mo ba ay bumalik ang isang martial sage para maghiganti, kailangan pa bang magtago? Sinuri ito ni Zhu Jishan para kay Long Xiao, at paulit-ulit na tumango pagkatapos ng sinabi ni Long Xiao, pakiramdam na tama si Zhu Jishan. Dahil hindi si Fan Jiang, sino kaya iyon? Natarante si Long Xiao, at sumimangot din si Long Jingguo, hindi niya alam kung para saan ang itim na taong ito at para saan siya. Matapos paalisin ni Zhu Jishan ang pamilya Long at ang kanyang anak, mabilis siyang naglakad papunta sa piitan ng Martial Arts Alliance. At sa pinakamalalim na bahagi ng piitan, isang anino ang nakaupo doon, at sa harap ng anino ay isang mangkok ng matingkad na pulang dugo. Higit 20 taon na. Hindi ko inaasahan na may magbabanggit ulit sa'yo ngayon, sa pag-aakalang bumalik ka para maghiganti. Isang malaking biro. As everyone knows, more than 20 years ka na sa Martial Arts Alliance namin, paano ka makakalabas? Bulong ni Zhu Jishan sa itim na anino sa kanyang harapan. Lumalabas na ang pinakamalalim na bahagi ng piitan na ito ay ang dakilang diablo na si Fan Jiang. Matapos mahulog si Fan Jiang sa bangin, nagpadala ang Martial Arts Alliance ng isang tao upang iligtas si Fan Jiang, at pagkatapos ay natagpuan ang isang hindi nakikilalang bangkay at inilagay ito sa lugar na nagpabulag sa ibang tao. For more than 20 years, marami rin akong nagawa para sa iyo. Kung hindi, sa iyong lakas, paano mo mapakilos ang mga nakatagong masasamang magsasaka? Mabagal na nagsalita si Fan Jiang, at pagkatapos ay ininom ang dugo sa kanyang harapan. Hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit tumalikod at umalis. Kyoto, sa isang maliit na hotel. Si David ay nakasuot ng itim na damit, at pagkatapos ng isang simpleng pagbabalat kayo, siya ay nakaupo sa mesa at kumakain. Dumating siya para magtanong tungkol sa mga galaw ng Martial Arts Alliance nitong nakaraang 2 araw. Ang dahilan kung bakit walang awa na kumilos si David sa nakalipas na 2 araw ay upang maghiganti, at upang maakit ang ideya ng Martial Arts Alliance, upang maraming mga master sa Martial Arts Alliance ang makakahanap ng tinatawag na lalaking nakaitim na damit.
At maaaring samantalahin ni David ang kawalan ng laman sa Martial Arts Alliance at makahanap ng paraan upang iligtas si Sonya. Si David ay hindi lubos na sigurado sa pagpasok sa Martial Arts Alliance ngayon. Habang kumakain si David, 4 na figure ang biglang nakakuha ng atensyon ni David. Nakita ko ang 4 na matandang lalaki na may iba't ibang ekspresyon na pumasok sa restaurant, nag-order ng pagkain, at nagsimulang kumain. Napaka-solemn nilang 4. 4 na masasamang tao. Ano ang ginagawa nila sa kabisera? Alam ba nila na patay na sila, at paano sila maghihiganti? Nang makita ni David ang biglang pagsulpot ng 4 na kontrabida, hindi niya maiwasang magmukhang medyo kinakabahan at nag-aalala. Gayunpaman, maraming tao dito, kaya hindi direktang makilala ni David ang isa't isa, tahimik lang siyang naghihintay. Di nagtagal, pagkatapos kumain ng 4 na masasamang lalaki, lumabas sila ng restaurant, at sumunod si David sa likuran. Madilim ang langit ngayon, at may ilang mga bituin na nakakalat sa langit. Ngunit ang mga lugar na pinupuntahan ng 4 na masasamang tao ay pawang napakadilim na lugar. Kung saan walang mga ilaw sa kalye, pumunta sila saan man sila pumunta. Matapos lumiko sa isang eskinita, tumalikod din si David at sumunod. Ngunit nang lumingon si David, nakita niyang walang 4 na kontrabida sa harapan niya, ngunit nang natulala si David, nahulog na ang 4 na kontrabida mula sa taas at pinalibutan si David. Sino ang kamahalin? Bakit mo kami sinusundan? Pinandilatan ni Ding daw si David at nagtanong. Nang makitang hindi siya nakilala ng 4, hindi naiwasang mapangiti si David sa kanyang puso, at nagpa siya na subukan ang lakas nilang 4 sa panahong ito. Sa tingin ko kayong 4 ay palihim at hindi mukhang mabuting tao, kaya halika at tingnan. Pinisil ni David ang kanyang lalamunan at sinabi sa paos na boses. Nang marinig ito ni David, biglang naging pangit ang mukha ni Ding daw. Kuya, anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanya, patayin mo na lang siya, kailangan pa nating magnegosyo. Nang matapos magsalita si Ding Busan ay sinuntok niya si David. Ngayong silang 4 ay nagtatanim sa Demon Suppression Tower, narating na nilang lahat ang kaharian ni Marky, kaya hindi dapat maliitin ang lakas ni Ding Busan. Ang nakakatakot na estilo ng kamao ay direktang bumagsak patungo kay David na may tunog ng pagsipol. Nakita ko ang boxing shadow ho-ho, kahit isang suntok lang, di mabilang na fist style ang nakapalibot kay David, tapos sunod-sunod na fist style ang tumama kay David. Bang bang bang. Nakarinig lang ako ng sunod-sunod na tunog ng muffled humuhuni, at si David ay nakatayo doon at hindi gumagalaw. Marami ka pang kulang sa lakas. Sabi ni David kay Ding Busan. Sa sandaling ito, napatulala na si Ding Busan. Tumingin siya kay David na hindi makapaniwala, at hindi makapaniwala. Ang suntok niya ay hindi man lang sumakit sa balahibo ni David, at hindi man lang niya ginalaw ang lugar. Nagulat din ang ibang tao, ngunit galit na sinaway ni Ding Buer si Ding Busan, Young Third, Ab. Echka, bakit wala kang lakas? Pagkatapos ng pagmumura ni Ding Buer, biglang tumaas ang aura sa kanyang katawan, at isang nakikitang enerhiya ang lumalangoy sa katawan ni Ding Buer, at tuluyang nag-converse sa kanyang kanang kamao. Ang kamao ni Ding Buer ay nagsimulang balutin ng isang patong ng mahinang puting liwanag, ito ang lahat ng enerhiyang nagmumula sa kamao. Kaagad pagkatapos, sa isang malakas na sigaw, sinuntok din ni Ding Buer si David. Sa pagkakataong ito, walang anumang magarbong galaw si Ding Buer, ngunit tumaas ang kanyang lakas sa sukdulan. Kabanata 1442. Masyadong mahina, gamit ang iyong lakas, dapat kang bumalik sa pagsasanay, huwag tumakbo sa paligid, mag-ingat na baka mawalan ka ng iyong buhay. Dahan-daang nagsalita si David. Sa pagkakataong ito, kapwa nagalit sina Ding Buer at Ding Busan, at maging ang hininga ni Ding Busi ay pumailang lang, handang magsimula ng magkasama. Kahit na ang lakas ni David ay nabigla sa kanila, ngunit ang ilang mga tao ay hindi natakot sa lahat, handang pumunta sa lahat. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ding Dabo, at pagkatapos ay sumimangot siya at tinanong si David, sino ang iyong kamahalan? Kami ang 4 na masasamang lalaki sa Valley of the Wicked. Wala kaming inhustisya o awayan sa iyo, hindi ko alam kung bakit mo kami sinusundan. Hindi gaanong alam ni Ding ang mga nakatagong dragon at nakayukong tigre sa martial arts world ng Kyoto, at hindi maarak ang lakas nitong taong nasa harapan niya. Kung hindi ito kinakailangan, hindi siya maaaring lumabas ng buo. Dahil may mas importante pa silang gagawin, nandito silang 4 para iligtas si Xiaoro.
Kung mayroong isang salungatan dito o ang oras ay naantala, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Sa oras na ito, dahan-daang tinanggal ni David ang sombrero sa kanyang ulo, na nagpapakita ng isang maselang mukha. Nang makita ng apat na kontrabida si David, nanlaki ang kanilang mga mata at nagpakita sila ng hindi kapani-pani walang mga ekspresyon. Pagkatapos ay isa-isang natuwa, at lumuhad si Putong sa harap ni David. Palace Master, ikaw, hindi ka patay? Tandaan ang URL. Hindi lumuhad si Ding sa harap ni David, at umiyak ng mapait. Akala nilang lahat ay patay na si David. Kung tutuusin, matagal nang hindi nagpakita si David. Bumangon ka dali. Nagmamadaling tinulungan ni David ang apat na kontrabida na tumayo, hindi ako madaling mamatay, hindi pa ipinapanganak ang taong pumatay sa akin. Palace Master, ikaw ba ang Samaire sa mga pamilyang sekta sa panahong ito? Naalala ni Ding Busan ang nangyari sa martial arts world sa Kyoto kamakailan, kaya tinanong niya si David. Hindi rin itinago ni David, tumango siya para aminin. This time, mas nabigla ang apat na kontrabida. Ang magawa ito ay nagpapatunay na ang lakas ni David ay bumuti ng husto. Anong ginagawa niyong apat sa Kyoto? Sa pagkakataong ito, tinanong ni David ang apat sa kanila. Biglang nahiya at nahiya ang mga mukha nilang apat. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Ding Dao, Palace Master, si Miss Xiaoro ay kinuha ni Long Xiao. Nandito tayong apat para iligtas si Miss Xiaoro. Ano? Kumunat ang noo ni David, at agad na tumaas ang kanyang galit. This goddamn Long Xiao. Kinagat ni David ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Ramdam ang nakakatakot na pagpatay sa katawan ni David, hindi napigilan ng apat na kontrabida na matakot. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang humupa ang mamamatay tao na aura ni David, at pagkatapos ay nagtanong siya, pumunta kayong apat sa pamilyang Long para iligtas ang mga tao. Hindi ba't humihingi iyan ng iyong sariling kamatayan? Ang lakas ninyong apat ay hindi sapat para harapin ang buong pamilya ni Long. Dapat mong malaman na ang Long family ay isang veteranong martial arts family sa martial arts world ng Kyoto. Ang pamilya ng Dragon ay isang master tulad ng isang ulap. Sinasabi na ang kasalukuyang Long Xiao, ang apat na kontrabida ay maaaring hindi makayanan ito. Ang pagpunta sa bahay ng Dragon para iligtas ang mga tao sa ganitong paraan ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Palace Master, ngayon ay wala na sina Long Jingguo at Long Xiao ng Long family, at ang ilan sa mga master ay inilipat na rin. Ito ay isang magandang panahon upang iligtas ang mga tao. Walang masyadong sinabi si Ding. Nagtanong si David na may pagtataka sa mukha, paano mo nalaman? Mr. Tinawagan ni Long Wo ang pamilyang Long at sinabing nakipag-appointment siya para makipagkita sa Long Jingguo na iyon. Ngayon ay may kinuha na si Long Jingguo, kaya sinamantala naming apat ang pagkakataon na iligtas si Miss Xiaoro. Hindi nagpaliwanag si Ding. Tito Long. Nagulat si David. Dapat mong malaman na si Long Wo ay isang ordinaryong tao ngayon, at wala siyang lakas. Paano niya haharapin ang mga taong tulad ni Long Jingguo? Sa ganitong paraan, isinasakripisyo ni Long Wo ang kanyang sarili para pangunahan si Long Jingguo palabas ng pamilyang Long at magbigay ng pagkakataong iligtas si Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, lubusang kinasusuklaman ni Long Jingguo si Long Wo, at ang pagtataksil sa pagitan ni Long Wo at ng matandang dragon ay humantong sa mga sumunod na bagay. Matagal nang gustong patayin ni Long Jingguo si Long Wo. Ngayon ay automatikong dumating si Long Wo sa pintuan, at tiyak na pupunta doon si Long Jingguo. Puntahan mo si Uncle Long ngayon, pupunta ako sa bahay ni Long para iligtas si Xiaoro. Pagkatapos magsalita ni David, nawala siya sa isang iglap, alam niyang mahalaga ang oras na iyon. Ang apat na kontrabida ay tumingin sa direksyon kung saan nawala si David, at lahat ay tumingin sa isa't isa, hindi alam kung susundan si David o pipigilan si Long Wo. Kuya, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Ding Buer. Natatakot silang pumunta si David sa bahay ni Long nang mag-isa. Kung mayroong anumang panganib, ito ay magiging mahirap. Ngunit kung susundin nila, nasa panganib si Long Wo, at tiyak na hindi sila may iligtas ni David. Bumalik ka at pigilan si Mr. Long Wo. Hindi natapos sa pagsasalita si Ding, at mabilis na nawala ang kanyang anyo sa madilim na gabi. Ang pamilyang Long, dinala ni Long Jingguo si Long Xiao upang makita si Long Wo, at ang pamilyang Long ay mayroon lamang ilang matataas na opisyal sa ngayon.
Dahil ang mga taong nakasuot ng itim na damit ay madalas na pumatay ng mga tao sa panahong ito, napakahigpit ng depensa ng Long family. Ang dalawang bantay sa pasukan ay pinalitan ni Wu Zhang, at sa looban, mayroong higit sa 10 wow na naghihintay sa labanan. Bilang karagdagan sa ilan sa mga marquee na ito na nililinang ng Long family, mayroon ding ilang mga bisitang ministro na inimbitahan ni Long Jingguo sa panahong ito. Anong uri ng mailap na lalaking nakasuot ng itim na roba ang sa tingin mo ay hindi lalapit sa atin? Tanong ng isang gwardya sa harap ng bahay ng dragon sa isa pang kasama na medyo natatakot. Tiyak na hindi, huwag mag-alala, hindi mo nalaman na ang mga pamilyang sekta na nawasak ay hindi sapat na malakas, ang aming Long pamilya ay isa sa pinakamahusay sa kabisera, hindi siya ng ahas na dumating. Umalma ang isa pang kasama. Mabuti naman, nanginginig ang talukap ko nitong nakaraang 2 araw. Bilang karagdagan, ang may-ari at ang young master ay parehong umalis, at ako ay naguguluhan. Bulong ng takot na gwardya. Fuck you. Ngayon ay may higit sa 10 marquee sa bakuran, kahit na dumating ang lalaking nakaitim na damit, tiyak na hindi siya makakaligtas. Mahigit 20 taon na ako sa pamilyang Long, at hindi pa ako nakakita ng ganoong labanan. Well, huwag kang mag-alala. Tinapik ng kasama ang balikat ng takot na gwardya. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng boses, isang mahabang figure ang lumitaw sa harapan nilang dalawa sa ilalim ng street lamp. Lalong humigpit ang ekspresyon ng dalawang gwardya, at pagkatapos ay nakita nila ang isang lalaking nakaitim na roba at isang sombrero na hindi nakikita ang kanyang mukha, hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa pamilya Long. Ang lalaking nakaitim. Nang makita ito, ang takot na gwardya ay namutla sa takot, at inikat ang kanyang ulo upang tumakbo patungo sa bakuran. Ngunit sa sandaling lumingon siya, naramdaman niya ang isang malaking puwersa ng pagsipsip, at agad na inilipat ang kanyang buong katawan patungo sa lalaking nakaitim na damit. Puff! Isang matalim na espada ang tumagos sa katawan ng gwardya, at bago pa siya makasigaw, pinuntahan ng gwardya ang hari ng impyerno. Nang makita ito ng isa pang gwardya, lumuhad siya sa lupa ng may kabog. Huwag mong tingnan ang walang takot na itsura ngayon, pero kapag nakita mong paparating si David, takot kang umihi. Sinulyapan ni David ang gwardya, ngunit sa halip na patayin siya, naglakad siya patungo sa looban. Kakalakad lang ni David sa bakuran, isang dosenang nakakatakot na hininga ang nagmula sa lahat ng direksyon, at pagkatapos ay pinalibutan si David. Ang 12 ng mga tao na ito ay nasa kaharian ng marquee, at ang aura sa kanilang mga katawan ay patuloy na tumataas. Bagamat mahigit 12 sila, kapag kaharap si David, naririnig pa rin nila ang kinakabahang paghinga ng ng mga taong ito. Sa panahong ito, nawala ang reputasyon ni David, at ang kanyang agresibong mga aksyon ay nagpasimulang matakot sa maraming tao. Sa sandaling ito, sa isang sulok, lihim na pinagmamasdan ni Long Xingshu si David, kahit na hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni David, ngunit naramdaman pa rin ni Long Xingshu na ang taong nasa harap niya ay may isang uri ng deja vu. Matapang na baliw, pumasok sa bahay ng aking dragon ng hating gabi, Champagne. Sa oras na ito, isang matandang miyembro ng pamilyang Long ang tumayo at sinaway si David ng malakas. At si David ay tumingin sa mga senior na miyembro ng Long family sa kanyang harapan, tinitingnan ang lahat ng bagay sa Long family, at ang galit sa kanyang puso ay umabot na sa rurok nito. Alam niya na ang kanyang ina ay dapat nasa isang lugar sa pamilyang Long sa sandaling ito. Siya! Hindi nagsalita si David, ang dragon-slaying sword sa kanyang kamay ay sumambulat ng liwanag, parang bulalakaw na tumatagos sa kalangitan sa gabi. Parang kidlat, kumikislap. Kabanata 1443. Ang matalim na sword beam ay tumama sa leeg ng senior na miyembro ng pamilya ng dragon sa isang iglap, at ang ulo ng senior member ng pamilyang dragon ay itinapon sa taas, at pagkatapos ay gumulong sa gilid. Tumalsik ang dugo, at pagkaraan ng ilang sandali ng paghinto, bumagsak ng husto ang katawan. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ng iba pang miyembro ng pamilya Long ay nagpakita ng kakilakilabot, at ang dugo ay napuno ng hangin, na ginagawang nakakatakot ang kapaligiran ng eksena. Ang isang marquee ng Wu, sa harap ng lalaking ito na nakaitim na damit, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Nagsimulang kumalat ang takot sa mga puso ng bawat miyembro ng Long family. Sa sandaling ito, naniniwala sila na dapat totoo ang tsismis, at ang lalaking nakaitim na roba sa harap niya ay ang malaking demonyong si Fan Jiang na nawala ng higit sa 20 taon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang manginig, at ang kamay na may hawak ng sandata ay medyo hindi makontrol.
Kahit na mahigit 10 sila ngayon, nanginginig pa rin sa takot ang reputasyon ng malaking demonyo ni Fan Jiang. Malamig na tiningnan ni David ang marquee ng Long family, at pagkatapos ay sinabi sa malamig na boses, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na lang dito. Dahil sa mga salita ni David, nagkatinginan ang dosenang marquee ng Long family, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni David, hindi ba't naparito sila para sirain ang Long family? Bakit hinayaan sila? Dapat mong malaman na ang ibang mga pamilya ng sekta ay nalipol lahat, at ni isang aso ay hindi naiwan. Nang makitang hindi gumagalaw ang mga taong ito, muling sinabi ni David, bago ako magbago ng isip, lumabas ka. Gumalaw ang boses ni David, parang kulog na dumadagandong sa kanyang mga tainga. Mahigit sa 12 marquee ng Long family ang nagising sa sandaling ito, at pagkatapos ay may mga tumalon at direktang umalis sa Long family. Isang tao ang lumipat, at ang iba ay nagsimulang umalis, habang si David ay nakatayo pa rin at hindi kumikilos. Sa isang sandali, mahigit 12 marquee ng pamilyang Long ang malinis na naglakad, at bukod sa walang ulong bangkay sa lupa, walang kalahating figure ang makikita. Ang mga katulong ng pamilyang Long ay hindi alam kung saan magtatago. Nagmamadaling naglabas ng malay si David, hinahanap kung saan nakakulong si Xiaoro, at nais ding makita kung nasaan ang kanyang ina. Kahit na hindi pa niya nakikita ang mukha ng kanyang ina, alam ni David na hanggat nararamdaman nilang dalawa ang isa't isa, tiyak na makikilala nila ang isa't isa. Sa sandaling kumalat ang kamalayan ni David, biglang lumingon ang kanyang mga mata sa sulok, matalim at malamig ang kanyang mga mata. Lumabas! Sigaw ni David sa kanto. Hindi nagtagal, lumabas si Long Xingshu mula sa sulok, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nang makita ni David na si Long Xingshu ang lumabas, hindi niya naiwas ang bahagyang nagulat. Tutal, nagkita silang dalawa nang magpunta sila sa isla ng Soolong sa unang pagkakataon. Ngunit ilang buwan na ang nakalipas, at ang lakas ni Long Xingshu ay tila hindi masyadong nagbago. Sa sandaling ito, si Long Xingshu ay tulad ng isang langgam sa harap ni David, at maaaring barilin siya ni David hanggang mamatay sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Hindi ka ba natatakot sa akin? Na-curious si David nang makita niya si Long Xingshu na nakaharap sa kanya nang walang takot. Pagkatapos ng lahat, ang marquee na iyon ay tumakbo sa takot nang makita siya, ngunit si Long Xingshu ay naglakas loob na harapin siya. Umiling si Long Xingshu, alam kong may hinahanap ka, ngunit alam ko kung nasaan ang taong hinahanap mo. Nang marinig ito ni David, sumimangot siya at nagsabi, kilala mo ba kung sino ako? Ngumiti si Long Xingshu, hindi ko alam ngayon, pero ngayon alam ko na. Dahil alam mo kung nasaan ang taong hinahanap ko, dalhin mo ako doon. Malamig na sinabi ni David kay Long Xingshu, sana huwag kang maglaro, kung hindi, ikaw mismo ang makakaalam ng wakas. Huwag kang mag-alala, hindi mo ako papatayin, dahil kung papatayin mo ako, walang makakaalam kundi ang Long family kung saan nakakulong ang hinahanap mo. Pagkatapos magsalita ni Long Xingshu, dir-diretso siyang naglakad patungo sa likod bahay. Si David ay sumunod sa lahat ng paraan at dumating sa isang napaka-ordinaryong silid. Pagkatapos ay marahang pinindot ni Long Xingshu ang switch, at biglang may lumabas na batong pinto sa kanyang harapan. Sa sandaling lumitaw si Shimen, isang alon ng pagbuo ng alon ay agad na naramdaman ni David. May formation ba dito? Gulat na sabi ni David. Kahit na malapit lang ito, kung hindi na-activate ang mekanismo, hindi mararamdaman ni David ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng formation, ngunit nang lumitaw si Shimen, naramdaman ito kaagad ni David. Makikita na ang formasyong ito ay napaka-advance, at ang kasalukuyang lakas ni David ay hindi kayang mag-set up ng ganoong advanced na formasayon. Ito ang piitan ng dragon. Siyempre, isang formasayon ang ilalagay. Ang iyong ina ay nasa loob, ngunit kailangan mong mabuksan ang tarangkahang bato. Mahinang sabi ni Long Xingshu. Nang marinig ni David ang salitang, ina, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at pagkatapos ay tumingin siya kay Long Xingshu ng matalas na mga mata, at idinikit ang leeg ni Long Xingshu gamit ang kanyang kamay. Paano mo nalaman ang dami mo? Medyo nagulat si David. Ang lakas ni Long Xingshu ay hindi dapat gamitin muli sa pamilyang Long, ngunit bakit niya nalaman ang ganoong sikreto? At ang sikretong ito ay tila ngayon lang nalaman ng pamilyang Long. Tandaan ang URL. Napahawak si Long Xingshu sa leeg ni David, nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang mukha ay namula, ginato mo ako, paano ko sasabihin?
Nakita ni David na malapit ng malagutan ng hininga si Long Xingsho, kaya bumitaw siya at matamang tumingin kay Long Xingsho. Dahil sa pagganap ni Long Xingsho, hindi ito tumutugma sa kanyang kasalukuyang lakas. Bagaman ang aking lakas ay hindi mataas, maaari akong ituring na isang sideline ng Long family, at mayroon din akong dugo ng Long family. Kahit na alam ko ang tungkol dito, walang sorpresa. Paliwanag ni Long Xingsho. Kung ganoon, bakit mo ako tinutulungan? Wala namang dayaan dito, di ba? Maingat na tanong ni David. Dahil si Long Xingsho ay mula sa pamilyang Long, bakit kailangan niyang tulungan ang kanyang sarili? Tinutulungan kita, tinutulungan ko lang ang sarili ko. Ngayong pagod na ang pamilya Long, alam kong papatayin mo ang mag-ama ng Long family sooner or later, at pagkatapos ay aasahan kong maging pinuno ng Long family. At ngayong tinulungan na kita, hindi mo ipaghihiganti ang kabaitan mo, di ba? Isa pa, pareho kami ng dugo. Hindi ako kasing malupit ng Long Jingguo na iyon. Ang sarili kong kapatid at pamangkin ay papatayin lahat. Nang sabihin ni Long Xingsho ang mga salitang ito, tila napuno siya ng matuwid na galit. Tinitigan ni David si Long Xingsho, gusto niyang makita ang isip ng lalaking ito at makita kung nagsasabi siya ng totoo. Sa kasamaang palad, walang makita si David sa mukha ni Long Xingsho. Ngunit ngayon, hindi alintana kung totoo o hindi ang sinabi ni Long Xingsho, balak ni David na pumasok at iligtas ang kanyang ina. Huminga ng malalim si David, nagsimulang kumislap ang kanyang kamay ng gintong liwanag, at pagkatapos ay hinampas niya ng palad ang pintong bato. Boom! Isang sinag ng liwanag ang kumislap, at si David ay natangay ng isang malaking puwersa. Namamangha si David sa tarangkahang bato sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kapangyarihan ng pormasyong ito. Ang pagbuo na ito ay inilatag ng mga ninuno ng pamilyang Long daan-daang taon na ang nakalilipas, at hindi ito madaling buksan. Ngayon ang buong pamilya Long, ang may-ari lang ang makakapagbukas nito. Sa tuwing papasok ako, kailangan kong piliin na mag-ulat sa may-ari. Sabi ni Long Xingsho kay David. Hindi nagsalita si David, bagkus ay iniunat niya ang kanyang kamay at inihain ang Dragon Slaying Sword, at pagkatapos ay lumakad muli kay Shimen. Huminga ng malalim, ang kapangyarihan ng dragon ay itinurok sa Dragon Slaying Sword. Ugong. Sa pag-iniksyon ng espiritual na kapangyarihan ni David, ang Dragon Slaying Sword ay sumambulat din sa isang nakasisilaw na liwanag, ang buong katawan ng espada ay nanginginig, at ito ay tila nasa sabik. Break! Sumigaw si David, at ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nalaslas ng husto. Klang! Nakakabingi ang napakalaking tunog, at ang nakakatakot na puwersang anti-shock ay napaatras muli ng ilang hakbang si David, habang si Long Xingsho, na nasa tabi niya, ay direktang natumba sa nakakatakot na resulta at nontog sa dingding. Kumunat ang noo ni David at tumingin sa batong gate sa harapan niya. Ni isang bakas ay hindi naiwan. Ang kapangyarihan ng porma sayon na ito ay lampas sa imahinasyon ni David. Tila imposibleng masira ang pormasyong ito. Sa oras na ito, si Long Ruotong, na nasa piitan, ay tila may naramdaman, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pananibik, at pagkatapos ay tumitig siya sa direksyon ng pasukan ng piitan. Kabanata 1444. Anak, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Mahinang tawag ni Long Ruotong. Bagamat ang piitan ay selyado ng porma sayon, imposibleng lumabas ang boses sa piitan, ngunit si David sa labas, na parang may naramdaman, biglang nanlamig sa lugar. Tila narinig niya ang tawag ng kanyang ina. Ina, inay. 2 beses umungal si David, sinundan ng gintong liwanag sa pagitan ng mga kilay, ang kamalayan ni David ay pinakinang ni David. Dahil hindi niya masira ang tarangkahang bato, nais ni David na pumasok ang kamalayan at tingnan ang kanyang ina. Nakalulungkot na ang banal na kahulugan ay hindi maaaring tumago sa pintuang bato na ito, at si David ay walang makita maliban sa isang mahinang hininga. Pero itong mahinang hininga, nakakasigurado siya, ito ang hininga ng kanyang ina. Ano? Biglang umungol si David na parang baliw. Kaagad pagkatapos, ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ay kumukulo, at ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay umuugong. Ina, ina. Ang Dragon Slaying Sword sa kamay ni David ay tumama kay Shimen. Ang sunod-sunod na sword lights ay patuloy na nagmumula sa Dragon Slaying Sword, at ang nagngangalit na hininga ay nagpalaes kay Long Xingsho noon pa man. Kung nanatili siya roon, pira-piraso ang katawan niya.
Hindi alam ni David kung gaano karaming mga espada ang kanyang nalaslas, hanggang sa siya ay pawis na pawis at ang kanyang espiritual na enerhiya ay naubos, at si David ay napaupo sa lupa. Sa sandaling ito, ang mga nakapalibot na bahay ay nayanig at gumuho. Napaupo si David na paralisado sa lupa, tumingin sa pintuang bato sa harap niya, at umungol sa pagbagsak. Ina, ina. Ang dagandong ni David ay napuno ng ayaw. Ito ang pinaka-close niya sa nanay niya na nasa harapan niya pero wala siyang magawa. Dahil sa ganitong uri ng pagkabigo, hindi komportable si David. Kung bibigyan mo ang iyong sarili ng oras, hahanapin ni David ang mata ng porma sayon ng kaunti, at hindi imposibleng masira ang porma sayon, ngunit sa kasamaang palad ay walang oras na dapat sayangin si David dito. Gusto niyang iligtas si Xiaoro, ngunit iligtas din si Longwo. Kung mamatay si Longwu dahil dito, magiging hindi mapalagay si David sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ina, baby swear, ililigtas kita. Si David ay yumuko ng 3 beses kay Shimen. May naramdaman din si Long Ruotong sa piitan, at biglang napaluha, patuloy na sumisigaw, anak, anak, naniniwala sa iyo ang nanay. Dahan daw ang bumangon si David, ngunit walang magawa ang kanyang ulo, ililigtas niya si Xiaoro. Puno ng pag-aatubili si David, ngunit wala siyang ibang magawa kundi lingunin ang tarangkahang bato sa harapan niya sa 3 hakbang, at sa wakas ay tumalikod at lumakad palayo. Sa oras na ito, si Long Xingshu ay nagtatago na sa malayo, at ang kabaliwan ni David ay sumabog sa lakas, tulad ng isang mabilis na baha, dudurog nito ang lahat. Saan nakakulong si Xiaoro? Tanong ni David kay Long Xingshu. Xiaoro. Blanko ang tingin ni Long Xingshu, hindi niya alam. Inaresto ni Long Xiao si Xiaoro at pagkatapos ay ikinulong siya. Hindi alam ni Long Xingshu ang tungkol dito. Kaya naman sa simula, dinala niya si David para hanapin si Long Ruotong imbes na si Xiaoro. Ang akala niya ay pumasok si David sa pamilyang Long para lang mailigtas ang kanyang ina. Nakita ni David na talagang hindi alam ni Long Xingshu, kaya inilatag niya ang kanyang kamalayan at gustong makuha ang hininga ni Xiaoro. Nakakalungkot na natakpan ng kamalayan ni David ang buong pamilya ng Long, ngunit walang bakas ng Xiaoro. Maaaring hindi pinanatili ni Long Xiao si Xiaoro sa pamilyang Long. Napangiwi si David nang hindi sinasadya. Walang amoy ng Xiaoro sa pamilyang Long, kaya tila malamang na itago ni Long Xiao si Xiaoro sa ibang lugar. Ngayon si David ay maaari lamang magmadali pabalik sa Yaoshan Valley, pigilan ang Longwo, at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Nabigo ang paglalakbay na ito sa pamilyang Long na iligtas si Xiaoro, at gayon din ang kanyang ina, na naging dahilan ng pagkadismaya ni David. Gayunpaman, sumugod pa rin siya patungo sa Yaoshan Valley sa pinakamabilis na bilis, umaasang pigilan si Longwo. Longwo, hindi ko inaasahan na makikilala mo ako pagkatapos ng maraming taon. Sa tuktok ng burol hindi kalayuan sa Yaoshan Valley, galit na tumingin si Long Jingguo kay Longwo at nagtanong. Bakit hindi kita makita? Malamig na ngumiti si Longwo, na nakaharap kay Long Jingguo at sa kanyang anak, hindi nagpakita ng duwag si Longwo. Ikaw na traidor ng Long family, kung hindi dahil sa Long family ko noon, nalantad ka sana sa fucking wilderness. Sigaw ni Long Jingguo. Ang pinakamatandang babae ang nagligtas sa akin, ano ang kinalaman nito sa iyong Long family? Nanlamig ang mukha ni Longwo, ikaw na hindi makataong-tao ang pumatay sa iyong ama at ikinulong ang sarili mong kapatid ng higit sa 20 taon. Hindi ka ba natatakot na maparusahan? Ang paghatol ng Diyos. Hindi ako naniwala dito. Dahil namatay ka ngayon, ipapasakay na kita. Ayaw sundan ni Long Jingguo ang katarantiduhan ni Longwo, itinaas niya ang kanyang palad, at isang malakas na hangin ang lumipat patungo kay Longwo. Hindi umiwas si Longwo, ngunit bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay sa namatay na general. Isa na lang siyang ordinaryong tao ngayon, at wala na siyang kakayahang lumaban. Dumating siya sa pagkakataong ito na may determinasyon na mamatay. Inaasahan lamang niya na ligtas na mailigtas ng 4 na masasamang lalaki si Xiaoro, kung gayon ang kanyang kamatayan ay magiging katumbas ng halaga. Ngunit nang nasa harap na ni Longwo ang malakas na hangin, biglang huminto ang 4 na figure sa harap ni Longwo, at ang 4 na kontrabida ang dumating. Isang mahinang liwanag ang nagmula sa mga kamay nilang 4, at ang liwanag ay kumalat sa kanilang harapan upang bumuo ng isang hadlang, na hamarang sa malakas na hangin ni Long Jingguo. 4 na kontrabida. Nang makita ni Long Jingguo ang biglang pagsulpot ng 4 na masasamang lalaki, hindi niya napigil ang sumimangot.
Nang makita ni Longwo na mabilis na bumalik ang apat na kontrabida, hindi maiwasan ng kanyang mukha ang pag-aalala. Apat na magkakapatid, nailigtas mo na ba si Xiaoro? Kinakabahang tanong ni Longwo. Huwag kang mag-alala, may pumunta para iligtas si Miss Xiaoro, nandito kaming apat para protektahan ka. Sabi ni Ding Dao kay Longwo. Kuya, hindi kayong apat ang kalaban ng mag-ama ni Long Jingguo. Kaysa mawalan ng buhay, mas mabuti pang mamatay akong mag-isa. Ayaw hayaan ni Longwo na makipagsapalaran ang apat na masasamang tao sa kanya. Misyon namin na protektahan ka, at hindi kami aalis hanggat hindi kaming apat ang mamatay. Madiin ang mukha ni Ding Buday, at pagkatapos ay sinabi kay Ding Busi, pang-apat, pinuprotektahan mo si Mr. Longwo, at aabutan natin mamaya. Tumango si Ding Busi, hinayla si Longwo para umalis, at naging hindi maipaliwanag ang mukha ni Longwo. 5 silang magkakapatid noon, ngunit ngayon, ang apat na kontrabida ay gumagalang sa kanya, at ang kapatiran ng nakaraan ay nawawala. Kuya, ingat ka. Alam ni Longwo na siya ay isang ordinaryong tao lamang ngayon, at kahit na manatili siya, magiging pabigat lamang ito. Ngunit nang si Ding Busi at Longwo ay tatalikod na at aalis, naramdaman niya ang isang madilim na hangin na umiihip, at pagkatapos ay hinarang ni Long Xiao ang kanilang daan. Dahil nandito ka, hindi ka makakaalis, kaya iwanan na natin ang buhay mo. Bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Long Xiao, at mapanlate niyang sinabi. Pang-apat, umalis ka na. Hindi nagpakawala ng malakas na sigaw si Ding, at pagkatapos ay sinuntok ng suntok si Long Xiao. Buong lakas na bumukas si Ding Budao. Sa suntok na ito, nagsimulang lumitaw ang mga alon ng pagbabago-bago sa hangin. Isang puting gas na nakikita ng hubad na mata ang gumawa ng tunog ng pagsira sa hangin, patungo kay Long Xiao. Sina Ding Buer at Ding Busan ay sinalakay din ang Long Jingguo kasabay ng pag-atake ni Ding Buer kay Long Xiao. Gusto nilang salubungin ang dalawa ng sabay, para magkaroon ng pagkakataon si Long Wuhao na makatakas. Sa pagharap sa suntok ni Ding Dabuo, si Long Xiao ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga, at nakita niyang ikinaway niya ang kanyang kamay, natatakpan ng itim na ambon ang kanyang kamay, na agad na nilamon ang puting enerhiya. Sa isang iglap, ang enerhiya na binasag ni Ding Buday ay naglaho, at ang itim na ambon ay tumagos sa katawan ni Ding Buday sa isang iglap, na direktang nagpatomboy kay Ding Buday na lumipad palabas. Kabanata 1445. Nang makita ito, nagmamadaling lumapit si Longwo at tinulungan si Ding Dao na tumayo, Kuya, ayos ka lang ba? Anak, inawi kita. Nang makita ito, biglang nagkaroon si Ding Busi ng isang matalim na talam na kumikislap na may malamig na liwanag sa kanyang kamay, at may mga puwang sa matalim na talam, na naglalabas ng malamig na hangin. Si Ding Busi ay napakabilis, tulad ng isang kidlat, at agad na lumapit kay Long Xiao. Ang matalim na talam na naglalabas ng malamig na hangin ay direktang tumusok sa dibdib ni Long Xiao. Klang! Matapos ang isang malakas na putok, ang matalim na talam ni Ding Busi ay direktang tumusok sa dibdib ni Long Xiao, ngunit nabali ang matalim na talam, ngunit hindi ito nasaktan ni Long Xiao. Hahaha, isang grupo ng mga clown ang tumatalon sa sinag. Tumawa ng malakas si Long Xiao, at pagkatapos ay sinampal ng palad si Ding Busi. Tinitigan ni Ding Bubay at Ding Busi si Long Xiao na may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na ang lakas ni Long Xiao ay lumago ng ganoon kabilis. Sa maikling panahon, wala sa kanila ang kalaban ni Long Xiao. Tandaan ang URL. Sa sandaling ito, sina Ding Buer at Ding Busan ay nakikipaglaban kay Long Jingguo, at ang lakas ni Long Jingguo ay mas mababa kaysa kay Long Xiao ngayon. Sinundan sina Ding Buer at Ding Busan para lumaban, ngunit hindi sila nagpahuli. Ama, hayaan mo akong sumama. Nang makita ito, lumipat si Long Xiao sa harap ni Long Jingguo. Pagkatapos ay binaril ang dalawang palad, at sina Ding Buer at Ding Busan ay binaril din at lumipad palabas. Tuwang-tuwa si Long Jingguo nang makita niya ang lakas ni Long Xiao sa oras na ito. Xiaoir, lumalakas at lumalakas ang iyong lakas. Sa hinaharap, aasa ako sa iyo na palawakin ang aking mahabang pamilya. Masayang puri ni Long Jingguo. Hindi nagsalita si Long Xiao, ngunit tumingin sa apat na masasamang lalaki na bumagsak sa lupa, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Ang apat na marti ay talagang mga mapagkukunang inihatid sa iyong pintuan, at nakuha ko ang lakas ng apat kayo, baka mas lalong gumanda ang lakas ko. Layer. Ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Long Xiao ang apat na kontrabida ay para makuha ang kanilang lakas. Long Xiao?
Ako ang gusto mong patayin, hayaan mo sila, hahayaan kitang harapin ito. Tumayo si Long Wu sa harap ng apat na kontrabida at sinabi kay Long Xiao. Hahaha. Niloloko mo ba ako? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap ako? Kahit hindi ko sila palayain, makakaligtas ka pa ba? Huwag kang mag-alala, mamamatay kayong 5, at isa sa inyo ay hindi na mabubuhay. Ikaw ay isang pile, gusto mo pa ba akong makausap? Tumawa si Long Xiao, puno ng panunuya ang kanyang mukha. Ang mukha ni Long Wu ay sobrang pangit, tama si Long Xiao, anong mga kwalifikasyon ang kailangan niyang pag-usapan ngayon? Habang dahan-daang naglalakad si Long Xiao patungo sa apat na kontrabida, isang biglaang tunog ng mga yabag ang nagpatigil sa kanya. Pagkatapos ay nakita ko ang 7 o 8 tao na nagmamadaling pumunta rito, at lahat ay naglabas ng diwa ni Marky. Sumimangot si Long Xiao, hindi maintindihan kung bakit maraming Marky ang biglang lumitaw dito. Maaaring ito ay mula sa Medicine God Valley. Nang nagulat si Long Xiao, nasa harapan na niya ang mga taong iyon. Noon lang malinaw na nakita ni Long Xiao na lahat sila ay mula sa pamilyang Long. At napakunot ang noo ni Long Jingguo nang makita niyang pumunta rito ang lahat ng mga amo ng pamilya Long, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba hinayaang magbantay sa bahay? Patriarch, hindi maganda, hindi maganda. Humihingal ang isang master ng Long family at nagsabi, pagkatapos. Pinatay ng itim na damit ang pamilya ng dragon. Ano? Nagulat si Long Jingguo, kung gayon bakit ka tumakas? Bakit hindi mo siya pinigilan? Patriarch, masyadong makapangyarihan ang lalaking iyon sa itim na damit. Pinatay niya si Elder Chi gamit ang isang espada. Kami, hindi naman kami kalaban. Pagkatapos ay nagpaliwanag ang Panginoon ng pamilyang Long na may nanginginig na katawan. Dam, naglakas loob kang patayin ang Long family ko, hindi mo siya dapat hayaang makatakas ng madali. Ang mga mata ni Long Jingguo ay puno ng galit, at ang pamilyang Long ay itinuturing na isang kagalang-galang na pamilya sa Kyoto. Kung ito ay pinatay ng kusa ng mga taong nakasuot ng itim na damit, kung ito ay kumalat, ang pamilyang Long ay mapapahiya. Pare, balik na tayo. Matapos makinig kay Long Xiao, gusto rin niyang makilala ang lalaking nakaitim na damit at tingnan kung ang lalaking nakaitim na damit ay si Fan Jiang. Sabay-sabay kayong mag-alis, babalik tayo agad. Itinuro ni Long Xiao si Long Wu at ang apat na dakilang kontrabida, at pagkatapos ay sinabi sa mga Panginoon ng pamilyang Long. Hindi nagtagal, si Long Wu at ang apat na masasamang lalaki ay nakontrol, at pagkatapos ay dinala sila sa pamilyang Long. Ngunit pagkatapos ng paglalakad sa hindi masyadong malayo, isang figure ang hamarang sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Long Xiao, at isang solemne na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. At ang mga Panginoon ng pamilya ng dragon na iyon, matapos makita ang figure sa harap nila, lahat ay nagbago ng kanilang mga mukha. Tanging ang figure sa kanyang harapan, na nakasuot ng itim na damit at sombrero, ay ang lalaking nakasuot ng itim na damit na pumasok sa pamilyang Long. Siya iyon, ang pumasok sa Long family. Sa oras na ito, itinuro ng isang master ng Long family si David at sumigaw. Naging tense ang ekspresyon ni Long Jingguo. Kung talagang Fan Jiang ang kaharap niya, medyo magulo. Itong kaibigan, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan, bakit ito nakaharang sa ating daanan? Humakbang si Long Jingguo at sinabi kay David ng magalang. At tumingin si David sa mag-ama ng Long family na nasa harapan niya, nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata, at tumaas ang mamamatay tao na aura. Hayaan mo sila. Si David ay palaging si Long Wu at ang apat na masasamang tao, at malamig na sinabi kay Long Jingguo. Saglit na natigilan si Long Jingguo, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni David, kaya nagtanong siya, kaibigan, silang lahat ay mga kaaway ng aking Long family, may kinalaman ka ba sa kanila? Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita si David, ngunit biglang kumislap ang kanyang figure, at nakakita ako ng isang figure shuttle ng mabilis, at agad na nakarating sa harap ni Long Wu at ng iba pa. At ang dalawang Panginoon ng pamilyang Long na nakahawak kay Long Wu at sa apat na kontrabida sa lahat ng oras, ay nakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga leeg, at pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga ulo. Sa sandaling naputol ang kanilang mga ulo, nakikita pa nila ang kanilang sarili. Gumagalaw ang katawan. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, natigilan sina Long Jingguo at Long Xiao, at hindi makapaniwalang tumingin din si Long Wu sa lalaking nakaitim na roba sa harapan niya. Ang dalawang Dragon Clan Masters na pinugutan ng ulo ay si Marky Wu.
Bagamat bagong marquee lang sila, sila ay marquee-wo. Alam ng apat na kontrabida na ang nasa harapan nila ay si David, at ang lakas na ipinakita ni David ngayon ay ikinagulat din ng apat na kontrabida. Kamatayan sa korte. Nang makita ang kabilang partido, hindi mapigilan ni Long Xiao na sabihin na sa sandaling kumilos siya, pinatay niya ang dalawang Panginoon ng pamilyang Long. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang salakayin si David. Gayunpaman, pinigilan siya ni Long Jingguo. Pagkatapos bigyan ng kindat si Long Xiao, pinigilan ni Long Jingguo ang galit sa kanyang puso at humakbang pasulong, "Itong kaibigan, sino ka? Sumunod ka sa akin sa Long family. Anong klaseng puot? Bakit mo pinatay ang dalawang Panginoon ng aking Long family sa sandaling kumilos ka?" Hindi alam ni Long Jingguo ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ngayon, kaya maaari lamang siyang magpigil at hindi madaling kumilos. Dahan-dahang lumingon si David at malamig na tumingin kay Long Jingguo, "Hindi may kakaila ang hinaing ko sa pamilya Long." Pagkasabi noon, dahan-dahang tinanggal ni David ang kanyang sombrero. David! David! Matapos makita na ang lalaking nakaitim na roba ay si David, si Long Xiao at Long Jingguo ay nagulat at napasigaw ng sabay. Hindi nila akalain na ang lalaking nakasuot ng itim na nagdulot ng kaguluhan sa mundo ng martial arts sa Kyoto at Samaire sa mahigit 100 ng pamilya ng sekta ay si David pala. Hindi ba dapat matagal na siyang namatay? Bakit buhay ka pa? Hindi ba siya namatay sa Bliss City? Maraming katanungan ang paulit-ulit na namumuo sa isipan ng mag-ama ng Long family. Matapos makita ni Long Wu na buhay pa si David, tumulo ang mga luha ng pananibik sa buong tao. "David, ikaw? Buhay ka pa? Ang galing, ang galing." Humakbang si Long Wu at niyakap ng mahigpit si David. "Uncle Long, buhay ako, maayos ang pamumuhay ko." Naantig sandali si David at inaliw si Long Wu. Kabanata 1446. David. Pagkaraan ng ilang sandali, si Long Xiao ay umungal ng galit, ang kanyang mga mata ay halos pumutok sa apoy. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Buhay pa si David, na halos mabaliw kay Long Xiao. Ang enerhiya sa katawan ni Long Xiao ay parang kutsilyo, at dumiretso siya kay David. Si David ay walang malasakit, at sa bahagyang pagwagayway ng kanyang palad, ang enerhiya ni Long Xiao ay natunaw. Napakunot ang noo ni Long Xiao, ang unang pagsubok na ito sa pagsubok, ipaalam kay Long Xiao na ang lakas ni David ay tumaas ng husto sa panahong ito. "Mr. Chen, nailigtas na ba si Miss Xiaoro?" Tanong ni Ding Dao kay David. Umiling si David, hindi nakakulong si Xiaoro sa Long family. "David, pumunta ka na ba sa bahay ni Long?" Mukhang nasasabik si Long Wu, pagkatapos ay ang pinakamatandang babae. Dahil pumunta si David sa Long family, kaya niyang iligtas si Long Ruotong ng magkasama. Nang marinig ni Long Wu na binanggit ang kanyang ina, sinisi ni David ang kanyang sarili, "Ang piitan ng pamilya Long ay protektado ng isang porma sayon, hindi ko ito masira." Nang makitang ganoon si David, nagmamadaling umalma si Long Wu, "Hanggat nabubuhay ka, palaging may pagkakataong iligtas ang panganay na babae." "David, ito na ang katapusan ng usapin. Sa tingin ko dapat natin itong pag-usapan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iligtas ang iyong ina. Ngunit kung yuyukod ka sa akin ngayon at sumigaw ng ilang salita mula sa iyong tiyuhin, maaari akong magpakita ng kabaitan at hayaan ang iyong mag-ina na magkita." Nakangiting sabi ni Long Jingguo. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni David. Isang nakamamatay na aura ang bumungad sa katawan ni David, at ang walang katapusang pamimilit ay nagpang-inag sa mga masters ng Long family na iyon, at ang ilan ay hindi nakatiis at nahulog sa lupa. "Karapat-dapat ka rin maging tiyuhin ko. Gusto kong mawala ang lahat ng Long family." Napakalamig ng boses ni David, na nagpang-inag sa mga tao. Naramdaman ni Long Jingguo ang hininga ng katawan ni David, at laking gulat niya na hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, nakasimangot si Long Xiao at tinitigan si David. Napakalakas ng hininga, tila sa panahong ito, ang bilis ng paglaki ng lakas ng taong ito ay hindi mas mababa kaysa sa iyo. Sabi ng kaluluwa sa Long Xiao. Nang marinig ito ni Long Xiao, lalo pang lumakas ang kanyang galit. Noong una, akala niya ay siya ang pinakamahusay sa mundo, ngunit ngayon ay hindi namatay si David, nagpakita siya muli, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Inihahambing ni Xiao ang psikolohikal sa pasiglahin. "David, masyado kang baliw?
Huwag mong isipin na ang lakas mo lang ang lumalago, at higit sa 100 sa amin ay sapat na para patayin ka. Matapos mabigla, sinabi ni Long Jingguo. 100 tao. Pagkatapos magsalita ni David, napunta ang kanyang mga mata sa mga Panginoon ng pamilya ng Dragon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, umalis ka na, kaya kung iligtas ang iyong buhay. Naramdaman ng mga taong ito ang matatalas na mata ni David, at walang nang ahas na tumangala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nang ahas na tumakbo. Pagkatapos ng lahat, narito si Long Jingguo. Kung tumakas sila, ito ay isang pagtataksil. Kung ayaw mong pumunta, pagkatapos ay mamatay ka. Pagkatapos magsalita ni David, biglang bumulaga ang kanyang katawan na may gintong liwanag, at pagkatapos ay humakbang siya palabas, at ang nakakatakot na presyon ay biglang tumaas ng husto. Ang mga Panginoon ng pamilya ng Dragon na iyon ay bumagsak sa lupa sa lugar, bumubulwak ang dugo mula sa kanilang mga bibig. Nang makita ang eksenang ito, si Long Woman o ang apat na masasamang tao, lahat sila ay namangha. Dapat mong malaman na lahat ito ay mga Panginoon ng WoW, at hindi nila kayang labanan ang presyon ng katawan ni David. Anong klaseng lakas ngayon itong si David? Nagpapanggap ka bang wala ako? Malamig na bumantong hininga si Long Xiao, ang kanyang katawan ay naglabas ng itim na gintong aura, at nagsimula siyang labanan ang panggigipit mula kay David. Si Long Xiao, na isa ng 5th rank marquis, ay nakagawa na ng qualitative leap sa aura na lumabas sa kanyang katawan. Para kay Marquis Wu, ang pagpapabuti ng bawat ranggo ay isang mundo ng pagkakaiba. Nanliit ang mga mata ni David, at pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad sa hangin, at kaagad na isang malaking gininto ang kamay ang dumaikit kay Long Xiao at sa iba pa. Hindi masisira na espasyo. Biglang umungal si Long Xiao, itinaas ang kanyang palad, at agad na tinakpan ng itim na hangin ang kalangitan sa itaas nila, na bumubuo ng kakaibang espasyo. Matapos mabuo ang espasyong ito, biglang gumaan ang pakiramdam ng mga eksperto ng pamilya Long at sunod-sunod na tumayo mula sa lupa. Magtulungan tayo. Inutusan ni Long Jingguo ang mga eksperto ng pamilya Long. Hindi nagtagal, ang mga bahid ng Chi Energy, na may mahinang puting glow, ay nagmula sa lahat, at higit sa 100 ng mga strike ng Chi Energy ay nagtipon at sumunod kay Long Xiao upang labanan ang pamimilit ni David. Ang langgam ay nagsisisi sa isang elepante, at ang perlas ng isang butil ng palay ay nangangahas na makipagkompetensya sa araw at buwan. Malamig na bumantong hininga si David, na may hindi mapapantayang dominanteng tono sa kanyang tono. Nakita ko ang ginintoang palad na iyon, na may walang katulad na kayamanan, na agad na nabasag ang harang na itinayo ni Long Xiao, at pagkatapos ay sinampal ito ng malakas. Boom! Ilang sandali, yumanig ang lupa, yumanig ang universo, at ang dosenang mga master ng Long family ay binaril hanggang sa mamatay sa isang iglap, at ang kamatayan ay kakilakilabot. Tandaan ang URL. Maging ang mukha ni Long Jingguo ay pangit sa sandaling ito, at ang kanyang dugo ay patuloy na tumataas. Malungkot ang mukha ni Long Xiao, hindi niya maisip na ang lakas ni David ay naging sobrang nakakatakot. Si Long Wu at ang apat na kontrabida ay sumipsip din ng malamig na hangin. Hindi nila akalain na sobrang dominante ang lakas ni David. David, may kakayahan kang makipaglaban sa akin at pumatay ng ilang katulong. Mayroon ka bang pakiramdam ng tagumpay? Malamig na sabi ni Long Xiao kay David. Binigyan ko sila ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila alam kung paano ito pahalagahan, kaya maaari lamang silang mamatay. Ngumisi si David, maaari rin kitang bigyan ng pagkakataon ngayon, hayaan mo ang babaeng banihag mo, at may iligtas ko ang iyong buhay. Imposible. Malakas na sigaw ni Long Xiao, ang kanyang mukha ay naging mas madilim, ang galit sa kanyang katawan ay mabilis na tumataas, at pagkatapos ay ang itim at gintong kulay sa kanyang katawan ay patuloy na lumalawak. Ang figure ni Long Xiao ay patuloy na lumalaki, at sa walang katapusang kalangitan sa gabi, tila ang hindi mabilang na maitim na sangkap ay patuloy na nagtitipon patungo sa katawan ni Long Xiao. Pumunta sa impyerno. Malakas na sumigaw si Long Xiao, at pagkatapos ay sinuntok si David. Ang bilis ni Long Xiao ay napakabilis, at ang kanyang buong katawan ay hindi natatakpan ng itim na ambon, at siya ay tila hindi nakikita sa kadiliman. Isang bagzo ng hangin na lamang ang naramdaman ni David, na sinundan ng isang itim na marka, na malakas na bumasag sa dibdib ni David. Boom! Ang suntok na ito ay naging sanhi ng pagsabog ng kawalan, ang mundo ay nayanig, at ang kapangyarihan ng ikalimang ranggo na si Marquis ay hindi mailarawan ng isip.
Kahit sa simpleng suntok, kailangan may 10,000 Jin ang lakas para pasabugan ang isang burol. David. Mr. Shen. Nakita ni Longwo at ng apat na kontrabida si David na sinuntok, at hindi nila maiwasang mag-alala. Ngunit sa sandaling ito, isang gininto ang liwanag ang kumislap, na sinundan ng isang palad na kumikinang ng gininto ang liwanag, at sinampal ng malakas ang mukha ni Long Xiao. Na-snap. Ang malutong na tunog ay kumalat pa ng higit sa 10 milya. Ang katawan ni Long Xiao ay direktang itinapon palabas, at siya ay bumagsak ng husto sa lupa, habang si David ay hindi gumagalaw, na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga sulok ng bibig ni Long Xiao ay puno ng dugo, at siya ay bumangon mula sa lupa. Bukod sa galit, bakas din sa mga mata niya ang takot. Dahil sa nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha, si Long Xiao ay hindi nang ahas na magkusa na umatake sandali. Kung natatakot ka, gagawin ko muna. Mahinang sabi ni David. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nawala ang anyo ni David, at nakita ko ang isang gintong streamer na gumagapang sa kalangitan sa gabi, dumiretso sa Long Xiao. Nang makita ito, agad na tinakpan ni Long Xiao ang kanyang katawan ng itim na ambon, at ang mga layer ng itim na ambon ay nagsimulang tumigas, tulad ng isang piraso ng baluti, na bumabalot ng mahigpit sa katawan ni Long Xiao. Mukhang lalapit ako, kung hindi, mahirap para sa iyo na mabuhay ngayon. Ibinuko ng kaluluwa ni Long Xiao ang kanyang bibig. Ang lakas ni David ay higit pa kay Long Xiao. Kung patuloy siyang lalaban, si Long Xiao ay mamamatay sa mga kamay ni David maya-maya. Nakita kong umikot ang mga mata ni Long Xiao, at pagkatapos ay biglang nagbago ang aura sa kanyang katawan. Kabanata 1447. Ang itim na fog na pumupuno sa paligid ay naging makapal muli sa isang iglap, at ang baluti na nakabalot sa paligid ni Long Xiao ay kuminang ng isang itim na gintong liwanag. Boom! Matindi ang banggaan ni na David at Long Xiao. Dapat mong malaman na ang kasalukuyang katawan ni David ay pinainit sa isang tiyak na lawak, at ito ay lubhang mahirap. Bilang karagdagan sa pagpapala ng isang hindi masisira na gininto ang katawan, kakaunti ang mga tao na nang ahas na sundan si David ng direkta. Ngunit sa pagkakataong ito, sina Long Xiao at David ay nagkabanggaan, isang malakas na bog zone ng hangin ang umungol, at ang nakapalibot na mga bato at puno ay agad na natangay ng walang bakas. Nang makita ito, ang apat na kontrabida ay nagmamadaling pinrotektahan si Long Wo, sinusubukan ang kanilang makakaya upang labanan ang resulta. Dumagundong ang daan, nag-vibrate ang kalawakan. Naramdaman ni David ang pagbabago sa hininga ni Long Xiao at alam niyang kinokontrol na ngayon ng espiritu ang katawan ni Long Xiao, ngunit hindi natakot si David. Ang dugo sa katawan ay kumukulo, itinuring ni David si Long Xiao bilang isang alchemy stone, at bawat shot ay isang pagsasanay para sa kanyang sarili. Sa isang kisap mata, halos 100 stroke ang nalampasan ng dalawa. Ang katawan ni Long Xiao ay nagsimulang magpakita ng pagkabulok, ngunit si David ay may maluwag na tingin sa kanyang mukha, na para bang sadyang naglalabas siya ng tubig, hinahayaan si Long Xiao na samahan siya sa pagsubok. Ano? Sa isang hysterical na sigaw, na may nakakatakot at nakakatakot na aura, ang itim na liwanag sa katawan ni Long Xiao ay naging mas maliwanag, at ang kanyang aura ay agad na bumuti ng husto. Ang gilid ng bibig ni David ay tumaas ng hindi mahahalata ng ngiti. Gusto niyang pilitin na alisin ang pinakamalaking potensyal ni Long Xiao. Tingnan natin kung gaano kalaki ang kaluluwa sa batang ito. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan nag-aaway ang dalawa ay nag-ulo na, at ang buong espasyo ay nagsimulang maging baluktot. Si Long Wu at ang apat na masasamang lalaki ay pinigilan hanggang sa mamatay, at sila ay nakahandusay na sa lupa. At ang Long Jingguo na iyon ay hindi gaanong mabuti, tanging ang makita siyang nakaluhod sa isang tuhod, nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang labanan ang natitirang prestihiyo na nagmumula sa kanya. Dumadagindong. Ang hanay ng kabundukan ay nagsimulang gumuho sa labanan sa pagitan ng dalawa, at ang napakalalim na bangin ay bumagsak sa buong bundok, na direktang umaabot sa Medicine God Valley. Ang sunod-sunod na nakakatakot na aura ay patuloy na kumalat sa paligid, tulad ng isang alon, nang walang tigil. Sa oras na ito, naramdaman ni na Xu Changsheng at Zhao Liguo sa Yaoshen Valley ang nakakatakot na aura na ito. Anong nangyayari? Paano magkakaroon ng nakakatakot na aura? Namula ang mukha ni Xu Changsheng. Ginagamot ni Xu Changsheng si Zhao Chuang, ngunit ang bigla ang panginginig ng boses at ang nakakatakot na aura ay pinilit siyang tumigil. Kukunin ko ang isang tao upang makita. Pagkatapos magsalita ni Zhao Liguo, tumalikod siya at tumakbo palabas.
Sa Yaoshan Valley, maraming tao ang nakalabas na ng bahay, at nakatayo at nanunood. Nakita ko ang isang lugar na 12-dosenang milya ang layo mula sa Yaoshan Valley, ang gininto ang liwanag ay makinang, at ang tunog ng pagsabog ay nakakabingi, na parabang ang katapusan ng mundo ay darating. Si Zhou Liguo ay nagmamadaling kumuha ng ilang tao at sumugod sa lugar na iyon, at si Gulinger ay lumipad din palabas at sinundan si Zhou Liguo. Sa oras na ito, nag-aaway pa rin sina David at Long Xiao, at pareho silang naabot ang kanilang limitasyon. Pumunta sa impyerno. Lalong naging naiinip si Long Xiao, at gustong lutisin ang labanan sa lalong madaling panahon. Kaya't sa isang dagandong, nakahanap siya ng tamang oras at sinuntok si David. Agad na lumipad palabas ang katawan ni David, ngunit sa halip na bumagsak sa lupa, panay ang tigil niya sa ere. Hingal na hingal si Long Xiao, natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa kabilang banda, kalmado pa rin ang mukha ni David, na para bang hindi gaanong nagbago ang pagbabago. Kahit sinapian ka ng kaluluwa, hindi mo pa rin ako kalaban. Parang self-proclaimed din ang title mo na most talented person in Kyoto, di ba? Tumingin si David kay Long Xiao na may panunuya sa kanyang mga mata. Ah! Patayin mo siya para sa akin. Umungol si Long Xiao, malakas niyang kinakausap ang kaluluwa. Anak, ikaw ang pinaka-talented na tao na nakita ko. Sayang naman ang yabang mo. Ngayon, papatayin ka ng matanda at gagawing bangkay ang iyong katawan. Ang lalamunan ni Long Xiao ay gumawa ng isang malalim, paos na boses, na nakakatakot na naging sanhi ng pag-goosebump sa buong katawan niya. Ito ang unang pagkakataon na gumawa ng tunog ang kaluluwa sa tulong ng katawan ni Long Xiao. Isa ka lang kaluluwa, wala kang ang katawan, at maglakas loob kang magsabi ng ganoon kalaking bagay. Ngayon ay hahayaan kitang tikman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging invisible. Pagkatapos magsalita ni David, muling bumangon ang hininga sa kanyang katawan. Lumalabas na pagkatapos ng mahabang panahon na lumaban, hindi ginamit ni David ang lahat ng kanyang lakas. Nakita ko si David na binibigkas ang Qingxin mantra, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay naging mas nakakasilaw. Si David ay parang isang maliit na araw sa oras na ito, na nagbibigay liwanag sa buong madilim na gabi. Ang gininto ang liwanag ay sumisikat ng milya-milya, at ang buong bundok ay kitang-kita sa madilim na gabi. Ano? Sa ilalim ng gininto ang liwanag, sumigaw si Long Xiao. Sa kabilang banda, ang hininga ni David ay patuloy na tumataas, na para bang hindi ito matatapos. Ang mukha ni Long Xiao ay naging sobrang pangit, at ang takot sa kanyang puso ay nagsimulang kumalat. Sa ilalim ng pag-iilaw ng gintong liwanag na ito, ang kaluluwa ay agad na humiwalay sa kontrol ng katawan ni Long Xiao, at sa sandaling ito ay nabawi ni Long Xiao ang kontrol sa kanyang katawan. Gayunpaman, naramdaman ng nakakatakot na aura ni David, natakot si Long Xiao, sa pagkakataong ito ay talagang natatakot siya, isang gulat ang lumitaw sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang tiwala ni Long Xiao ay sinira ni David. Bigla niyang nalaman na ang agwat sa pagitan niya at ni David ay tila hindi malulutas, at si David ay parang isang hindi kilalang mundo. Gustong malaman ng lahat ang tungkol kay David, ngunit walang nakakakita kay David. Si David ay ipinahayag na patay ng paulit-ulit, at muling nabuhay muli at muli. At walang nakakaalam sa kaharian ng lakas ni David. Sa tuwing lilito si David, magdadala ito ng bagong kaalaman sa iba. Tumakas ka, ano pa ang pinag-aalinlangan mo, gusto mo bang mamatay dito? Ang kaluluwa sa loob ni Long Xiao ay malakas na humimok kay Long Xiao. Saglit na natigilan si Long Xiao, pagkatapos ay sinulyapan si Long Jingguo sa hindi kalayuan, at nang sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, bigla siyang tumalon pabalik. Ngayon ay wala na siyang pakialam kay Long Jingguo, kung makakatakas siya, isa ay isa. Sinusubukan mo bang tumakas? Malamig na sabi ni David. Bumagsak ang boses, at ang anyo ni David ay agad na nawala sa lugar. Naramdaman na lamang ni Long Xiao ang malakas na hangin na umiihip sa likuran niya, at pagkatapos ay lumingon upang makitang nasa harapan na niya si David. Sapagkat ang bilis ni David ay napakabilis na hindi man lang nakita ni Long Xiao kung paano naabutan ni David, na para bang lumitaw siya mula sa manipis na hangin. Boom! Ang malaking gininto ang kamay na pumapalakpak kay Long Xiao, gustong umiwas ni Long Xiao, ngunit huli na. Ang palad na ito ay direktang tumama sa likod ni Long Xiao, na agad na nabasag ang condensed armor sa katawan ni Long Xiao. Dumiretso si Long Xiao sa aso at bumagsak sa lupa. Mukha siyang nahihiya, paano pa siya magmukhang anak ng pamilya Long.
Xiaoyer. Nang makita ito, tumalon si Long Jingguo at dumiretso kay David. Kahit na gusto ni Long Xiao na tumakbo para sa kanyang buhay na mag-isa, ngunit ngayon ay may panganib, si Long Jingguo ay hindi maaaring panoorin ang kanyang anak na pinatay. Bilang isang veteranong Wao, si Long Jingguo ay sumabog sa kanyang hininga sa sukdulan. Ngunit nang dumating si Long Jingguo sa harapan ni David, hindi man lang lumingon si David, hindi man lang tumingin kay Long Jingguo, iniunat niya ang kanyang kamay, at ang kanyang 5 daliri ay nakadikit ng mahigpit sa leeg ni Long Jingguo. Ang hininga ni Long Jingguo ay agad na nawala, at ang matinding pagkasakal ay nagpabuka ng bibig ni Long Jingguo at ang kanyang mukha ay namula. Hawak ang kanyang tiyuhin sa kanyang kamay, walang bahid ng awa si David sa kanyang puso, tanging galit na walang katapusan. Iniisip ni David ang kanyang ina na nakakulong ng mahigit 20 taon, gusto ni David na masampal niya si Long Jingguo hanggang sa mamatay ngayon. Ngunit hindi siya maaaring patayin ni David ngayon, at gusto niyang palayain ni Long Jingguo ang kanyang ina. David, ikaw. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi mo gugustuhing makita ang iyong ina. Sabi ni Long Jingguo na may malaking bibig. Nang marinig ang mga salita ni Long Jingguo, galit na galit si David sa kanyang puso, at sinampal ng malakas si Long Jingguo sa mukha. Kabanata 1448. Ang marangal na pinuno ng Long family ng Longjing, ang veteranong si Wao, ay nasa kamay na ni David ngunit walang kapangyarihang lumaban. Kung papatayin kita, may iligtas ko ang aking ina. Tinitigan ni David si Long Jingguo, medyo lumakas ang lakas ng kamay niya. Naramdaman na lamang ni Long Jingguo na ang kanyang leeg ay dudurugin na ni David. Sa oras na ito, hindi alam ni Long Xiao kung ano ang nasa kanyang bibig, ngunit ang katawan ni Long Xiao ay unti-unting nababalot ng itim na ambon at unti-unting nawala. Gayunpaman, ang atensyon ni David ay palaging naaakit ni Long Jingguo, ngunit hindi niya napansin ang nawawalang Long Xiao. David, hayaan mo ang aking ama, o hahayaan kong mamatay ang iyong maliit na babae kasama ng iyong ina. Sa sandaling ito, ang boses ni Long Xiao ay nagmula sa lahat ng direksyon, na parang nagmula sa kawalan. Biglang tumingin si David, napagtanto lamang na nawala si Long Xiao nang hindi alam kung kailan. Kung maglakas loob kang saktan si Xiaoro at ang aking ina, tiyak na gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay ng iyong ama. Pagkatapos magsalita ni David, sinampal niya ng walang awa na suntok ang mukha ni Long Jingguo, at nalaglag ang bibig ni Long Jingguo na puno ng ngipin. Tandaan ang URL. Kung ganoon nga ang kaso, hindi mo nagugustuhing makita muli ang iyong ina at ang batang babae na iyon. Papalayo ng papalayo ang boses ni Long Xiao, na para bang nanggaling sa langit. Nang makita ni David na aalis na si Long Xiao, agad siyang sumigaw, sandali lang. Imposibleng mapanood ni David si Xiaoro at ang kanyang ina na nasa panganib. Ano? Natatakot ka ba? Dahil natatakot ka, hayaan mo ang aking ama. Sabi ni Long Xiao na may malamig na nguso. Pwede tayong magpalit, basta't hayaan mo si Xiaoro at ang nanay ko, hahayaan ko ang tatay mo. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ni David si Long Xiao, kaya imposibleng pabayaan muna si Long Jingguo. Ano ka ba, gusto mong ipagpalit ang isang tao sa 2 tao? Imposible. Malamig na bumantong hininga si Long Xiao, pinabayaan mo ang aking ama, pinakawalan ko ang batang babae na iyon, isa lang ang pagpipilian mo, kung hindi, huwag mong hayaan ang sinuman. Ang tono ni Long Xiao ay tila hindi nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Long Jingguo, ni wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Long Jingguo. Sa pagkakataong ito, si David ay nahulog sa isang walang tibo. Xiaoro man o ang kanyang ina, wala siyang pakialam sa kanilang buhay at kamatayan. Ngunit ang Long Xiao na ito ay tila walang pakialam sa buhay o kamatayan ng kanyang ama. Kung magpapalit man o hindi, mukhang walang pakialam si Long Xiao. Bibigyan lang kita ng 3 segundo para pag-isipan ito. Kung hindi ka pumayag, babalik ako at papatayin silang lahat. Nang makitang nag-aalangan si David, hinimok ni Long Xiao. Okay, promise ko sayo. Tumango si David. Una, gamitin ang Long Jingguo para ipagpalit si Xiaoro. Kung tungkol sa kanyang ina, hindi dapat magkaroon ng panganib. Kung tutuusin, mahigit 20 taon na siyang nakakulong. Kung gusto ni Long Jingguo na gawin ito, matagal na niya itong ginawa. Siya ay dapat magkaroon ng ilang mga pag-aalinlangan. Mabuti naman, bukas ay mapapalitan sa larangan ng martial arts, at walang gustong makipaglaro. Sabi ni Long Xiao. Okay. Walang pagdadalawang isip na pumayag si David.
Ang larangan ng martial arts ay ang lugar kung saan nakikipagkumpetensya ang alyansa ng martial arts. Dapat ay may ilang intensyon si Long Xiao sa pagpili ng lugar na ito, ngunit hindi natatakot si David. Umalis si Long Xiao, sa katunayan, matagal nang umalis si Long Xiao, ang nangyari ay isang maliit na bahagi lamang ng kamalayan ni Long Xiao. Ang space magic technique na Long Xiao cast ay nawala sa kawalan. Ito ang kawalang ingat ni David. Kung si David ay hindi pabaya, si Long Xiao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong gumamit ng space magic. Pinalibutan siya ni Long Wu at ng 4 na masasamang lalaki. Sa pagtingin kay Long Jingguo na binugbog na parang ulo ng baboy, si Long Wu ay may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Napakaganda rin ng dating Dragon family sa martial arts world ng Kyoto. Ngunit ngayon, pagkatapos na alisin ni Long Jingguo ang kapangyarihan ng pamilyang Long, ito ay lalong nabulok, at ngayon ang pinuno ng marangal na pamilyang Long ay naging isang bilanggo at ulo ng baboy. David, bumalik tayo kaagad, kung alam ni Linger na buhay ka pa, matutuwa siyang mamatay. Sabi ni Long Wu kay David. Tumango si David, at pagkatapos ay hinayaan ng 4 na masasamang lalaki na hawakan si Long Jingguo at sumugod patungo sa Yaoshan Valley. Kakalakad pa lang ni David at ng iba pa nang makasalubong nila sina Zhao Liguo at Gulinger na papalapit na. Nang makita ni Gulinger na buhay pa si David, ang buong tao ay talagang umiyak sa tuwa. David. Hindi alintana ni Gulinger na napakaraming tao sa paligid, tumalon siya at isinubsob ang sarili sa mga bisig ni David. Akala ko patay ka na talaga, bakit ang tagal walang balita, tatakutin mo ako hanggang sa mamatay. Pinalo ni Gulinger ang dibdib ni David habang umiiyak. Hinaplos ni David ang buhok ni Gulinger, okay, hindi ba ako nakabalik ng maayos? Huwag kang mag-alala, walang makakapatay sa akin. Nang makita ito, kumandat si Long Wu sa lahat, at pagkatapos ay umalis ang lahat, nag-iwan ng ilang pribadong espasyo para kina David at Gulinger. Kung tutuusin, halos 2 buwan nang hindi nagkita ang dalawa, maraming masasabi. Nang sinusundan lang ni David si Gulinger, si Long Xiao ay nagmadali ding bumalik sa Kyoto at pumunta sa Martial Arts Alliance sa lalong madaling panahon. Gusto niyang sabihin kay Zhu Jishan na buhay pa si David. Sino ang naghahanap sa akin ngayong fucking night? Humikab si Zhu Jishan at tinawag palabas ng kwarto. Nang makita ni Zhu Jishan na hinahanap siya ni Long Xiao sa gabi, hindi niya maiwasang mataranta. Long Xiao, anong ginagawa mo sa akin sa gabi? Tinanong ni Zhu Jishan si Long Xiao na may kawalang kasiyahan. Sana ang pinuno, na si David ay buhay pa, at dinakip ang aking ama. Sabi ni Long Xiao na may pangit na mukha. Ano? Agad na nagising si Zhu Jishan, nanlaki ang kanyang mga mata, at hindi ka panipaniwala ang kanyang mukha. Hindi mo naman ako niloloko diba? Si Zhu Jishan ay medyo hindi kumbinsido, paanong si David ay buhay pa, at paanong posible na mahuli si Long Jingguo. Nais ko ang pinuno, sa palagay mo ba ay pupunta ako sa iyo para sa isang biro sa gabi? Mataimtim na sabi ni Long Xiao. Matapos marinig ito ni Zhu Jishan, umupo siya sa upuan, sobrang pangit ng mukha niya. Paano kaya? Kinagat ni Zhu Jishan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. I wish the alliance leader, I will ask David to exchange my father in martial arts field in 3 days. Ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para patayin natin ang David na iyon. Ang dahilan kung bakit hiniling ni Long Xiao kay David na makipagkita sa martial arts field ay para patayin si David. Ang martial arts field. Sumimangot si Zhu Jishan, sa lugar na iyon, hayagang binaril at napatay namin si David, at napakasama ng epekto. Kailangan mong malaman na ang lugar na iyon ay isang lugar ng kompetisyon. Nilulutas nito ang mga salungatan at mga hindi pagkakaunawaan ng isa-isa. Kung ibubuli natin ang mas kaunti sa mas marami, hindi tayo tatawanan ng lahat ng tao sa martial arts world. Kung lumaban ka ng mag-isa, kaya mong patayin ang David na iyon, hindi imposible, Mr. Long, ang iyong lakas ay umaasenso ng mabilis, hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa David na iyon, hindi ba? Si Zhu Jishan ay isa ring tusong tao. Kung tutuusin, ang lugar sa larangan ng martial arts ay kumakatawan sa mga patakaran ng Martial Arts Alliance, at hindi ito maaaring pamunuan ng Martial Arts Alliance. Sa huli, nilabag ng Martial Arts Alliance ang mga patakaran. Kung gayon, mawawala ng kabuluhan ang kompetisyon sa larangan ng martial arts, at wala ng mga panuntunan mula ngayon.
Itinakda ni Long Xiao ang lugar sa martial arts arena, maliwanag na dahil gusto niyang kumilos ang Martial Arts Alliance, at ang pamilya Long ay maaaring tumayo lamang. Sana'y hindi naging hanggal si Jishan, at nakinig sa payo ni Long Xiao. Ang mga salita ni Zhu Jishan ay agad na nagpahiya kay Long Xiao. Natalo lang siya ni David at tumakas pabalik sa kahihiyan, tapos hinayaan siyang sundan si David na lumaban mag-isa, wala siyang lakas ng loob. Sana ang leader ng alyansa, hindi ko na kailangang gawin ito sa larangan ng martial arts. Kapag pinalaya ni David ang aking ama, maaari nating harangin siya sa kalagitnaan. Ngayon, hiling ko lang na magkaroon ng lakas ang pinuno ng alyansa para patayin si David. Kung hindi natin siya aalisin ngayon, magiging malaking problema ang batang ito sa hinaharap. Mataimtim na sabi ni Long Xiao. Hindi nagsalita si Zhu Jishan, ngunit nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay sinabi sa isang miyembro ng Martial Arts Alliance, pumunta ka at hanapin ang Deputy Alliance Leader Ning para sa isang pulong. Kabanata 1449. Alam ni Zhu Jishan na hindi siya ang kalaban ni David, kaya kailangan niyang hilingin sa mataas na antas na kumuha ng shot sa isang pulong upang mag-aral. Ngunit ang mga high-level executive na iyon ay hindi man lang minamaliit, at alam mismo ni Zhu Jishan ang kanyang katayuan bilang pinuno ng alyansa ng martial arts. Huwag tingnan si Ningji bilang deputy leader, ngunit siya ay hinirang ng dakilang kapangyarihan, at si Ningji ay nakasuot pa rin ng itim na tansong robe. Gusto na ngayon ni Zhu Jishan na maunawaan na siya ay isang pupay, at talagang pinagpupolish siya ng talento ni Ningji. Sa itaas ng bundok. Sa simula, sinabi ni Ningji na ang lalaking nakaitim na roba ay si David, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Zhu Jishan. Ngayong nasa harap na niya ang mga katotohanan, tanging si Ningji na iyon ang hahangaan ni Zhu Jishan. Ngayon si Ningji, ang deputy leader ng alyansa, ang tunay na taong nasa kapangyarihan. Kung gusto mong imbitahan ang top management, dapat lumapit si Ningji. Hindi nagtagal, sa conference room ng Martial Arts Alliance, may ilang tao na nakasuot ng itim na damit, ngunit ang mga pattern sa harap ng bawat isa sa kanila ay tanso, at ang mga ito ay lahat ng itim na tansong robe. Huwag tingnan ang mga itim na tansong damit na ito, na pinakamababa sa mga matataas na antas, ngunit hindi sila mga taong kayang bilhin ni Zhu Jishan. Ang lakas ng bawat isa sa mga taong ito ay hindi kailangang maging mababa. Sa lipunang ito kung saan iginagalang ang lakas ay kumakatawan sa katayuan at lahat ng bagay. Sandaling ipinakilala ni Zhu Jishan ang sitwasyon, at pagkatapos ay sinabi, Ning Deputy Alliance Leader, ngayong si David ay naging pinakamalaking banta sa ating Martial Arts Alliance, kaya dapat natin siyang alisin. Higit pa rito, ang Deputy Alliance Leader Ning at David ay may hindi maikakailang alitan. Kung kukuha ka ng ilang master ng itim na tansong damit para patayin si David, tiyak na hindi makakatakas si David. Gusto ni Zhu Jishan na pamunuan ni Ningji ang isang taong pumatay kay David. Ngayong kaharap na ni Zhu Jishan si David, medyo nangangamba siya. Sana ang pinuno ng alyansa, gawin mo ito, susundan ka ng 4 na itim na damit na tanso, natatakot ka pa ba na mabaigo si David? Mahinang tanong ni Ningji. Paano ako matatakot kay David, gusto ko lang bigyan ng pagkakataon si Vice Leader Ning na maghiganti. Hindi inamin ni Zhu Jishan na takot siya kay David. Patayin ko man ang David na iyon o hindi, basta patay na si David, ang aking paghihiganti ay may paghihiganti. Ang kailangan ko ngayon ay umatras para pagbutihin ang aking lakas. Sa sandaling ito, ang gusto ni Ningji ay hindi lamang napatayin si David para sa paghihiganti, kundi magkaroon din ng mas matayog na mithiin. Mula nang makita ang matataas na antas ng mga tao ng Martial Arts Alliance, lalo na ang hindi mahuhulaan na kapangyarihan, determinado si Ningji na maging isang taong tinatanaw ang buong mundo ng martial arts. Kung tungkol sa pagpatay kay David para sa paghihiganti, naging hindi gaanong mahalaga. Kung gayon kailangan nating magplano ng mabuti, saan ang tamang lugar para patayin si David. Sabi ni Zhu Jishan, at naglabas ng mapa, na minarkahan ang iba't ibang daan patungo sa martial arts field. Hindi na kailangang magplano, ang martial arts field ay isang angkop na lugar. Hinaway ni Ningji ang kanyang kamay at sinabi. Kung atakihin natin si David sa larangan ng martial arts para mas mahina ang pang-aapi, hindi ba't lumalabag iyon sa mga patakaran? Tumingin si Zhu Jishan kay Ningji na may pagtataka sa mukha. Mga panuntunan. Ngumisi si Ningji, ang mga patakaran ay ginawa ng mga tao. Hanggat mayroon kang lakas, ang bawat salita ay isang panuntunan.
Sinong nang-ahas na sumuway? Ang mga salita ni Ningji ay hindi nakapagsalita kay Zhu Jishan. Hindi ko alam kung kailan, nalaman ni Zhu Jishan na ang puot sa Ningji ay unti-unting bumibigat, at maging siya ay medyo nabigla nang makita niya si Ningji. Okay, dadalhin ko sila sa martial arts arena bukas para pigilan si David na makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Zhu Jishan at sinabi. Ang pinuno ng marangal na Martial Arts Alliance, wala nang ibang magagawa kung ano siya ngayon, ngunit walang paraan, umaasa lamang si Zhu Jishan na pagkatapos na patayin si David, maaari na siyang magretiro ng payapa. Sa susunod na araw, nagkaroon ng katahimikan sa paligid ng Martial Arts Arena dahil kakaunti ang mga tao na pumunta dito na wala si Billy. Upang maiwasang makasakit ng mga inosenteng tao, ang larangan ng martial arts ay itinayo sa isang napakalayo na lugar, na napapaligiran ng matataas na bundok para lamang maiwasan ang pagkalat ng resulta ng labanan. Sa sandaling maliwanag ang kalangitan, dinala ni Zhu Jishan ang 4 na itim na tansong damit sa larangan ng martial arts, at tinatakan ng sandata ang buong larangan ng martial arts. Sunod-sunod na hanay ng mga magic circle ang nakapalibot sa martial arts field. Hanggat naka-activate ang magic array, mahihirapang makatakas si David. Tumingin si Zhu Jishan sa tahimik na martial arts field, at tila medyo kinakabahan, medyo nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung kaya niyang patayin ang David na iyon sa pagkakataong ito. Dapat mong patayin ang David na iyon sa lalong madaling panahon, at sirain ang dantian at nascent soul sa kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit ang taong ito ay hindi maaaring mamatay sa bawat oras ay dahil sa kanyang katayuan bilang isang magsasaka. Sinabi ni Zhu Jishan ang ilang itim na tansong damit. Huwag mag-alala, alam namin kung paano ito gagawin, ngunit sa panahong ito ng kakulangan ng espiritual na enerhiya, isang himala na ang David na ito ay nagawang linangin sa nascent soul realm. Mabagal na nagsalita ang isang itim na damit na tanso. Ang bawat isa sa mga taong ito na nakasuot ng itim na tanso ay may mga kaluluwa sa kanila, at ang mga kaluluwang ito ay dating walang kamatayang magsasaka. Kaya lang lahat sila ay masasamang magsasaka. Ang mga martial arts practitioner ay may mga masasamang cultivator, at gayon din ang mga immortal na magsasaka. Libo-libong taon na ang nakalilipas, ang espiritual na enerhiya ay puno, ang mga immortal na magsasaka ay popular, habang ang mga martial arts cultivator ay hindi kilala. Tandaan ang URL. Kaya lang sa paglipas ng panahon, unti-unting nauubos ang spiritual energy. Ang mga immortal na magsasaka ay umalis o mauubusan ng buhay at mawawala. Unti-unting nagiging malungkot ang mga immortal na magsasaka, habang ang mga magsasaka ng martial arts ay umuunlad. Sa paglipas ng panahon, ang mga immortal na magsasaka ay halos wala na, at ang mga martial arts cultivator ay naging nangungunang klase sa mundong ito. Dati ay may ilang masasamang magsasaka na, sa pagtatapos ng kanilang buhay, ginamit ang mga pagsasanay upang mapanatili ang bakas ng kanilang kaluluwa, handang ipanganak muli kapag ang espiritual na enerhiya ay nakabawi. Kaya lang, lumipas na ang oras, ngunit wala pa ring palatandaan ng pagbawi ng aura, at ang mga kaluluwang ito ay dapat na makahanap ng isang host, kung hindi, sila ay mawawala. Kaya nagresulta ito sa pagkakaroon ng maraming ari-arian ng kaluluwa, ngunit hanggat ang lakas ng host ay tumaas sa isang tiyak na yugto, ang kaluluwa ay maaari ding ipanganak na muli. Upang mapabuti ang lakas sa lalong madaling panahon, ang kaluluwa ay nagtuturo sa host, walang prinsipyong pinapabuti ang lakas, at kahit na sumisipsip ng lakas ng iba upang palakasin ang sarili. By the way, may isa pang paalala sa iyo, itong si David ay nakaka-absorb din ng lakas ng iba para pagbutihin ang sarili mo. Dapat mong bigyang pansin, ngunit huwag isipin ang tungkol sa pagsipsip ng lakas ng David na ito, upang hindi makaranas ng backlash. Pinaalalahanan ni Zhu Jishan ang 4 na itim na tansong damit. Bumalik sa Elysium City, gusto lang ni Long Xiao na sumipsip ng lakas ni David, at tuluyang nawalan ng braso. Hindi natin kailangang i-absorb ang kanyang lakas, kunin lang ang kanyang nascent soul. Isang itim na tansong robe ang malamig na ngumiti. Dahil si David ay isang walang kamatayang cultivator, mas malakas na direktang alisin ang nascent soul refinement ni David kaysa direktang sumipsip ng lakas. Mabuti naman, ngayon ay unti-unti kong hihintayin na mamatay ang David na iyon. Sinulyapan ni Zhu Jishan ang kanyang naputol na braso, at pagkatapos ay bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Medicine God Valley. Ang kapaligiran ng buong Yaoshan Valley ay napakasaya at buhay na buhay.
Ang kapaligiran noong Chinese New Year ay hindi naging ganito kasigla dahil hindi namatay si David, bumalik siyang buhay. Sa isang silid sa Yaoshenggo, nagsindi ng sigarilyo si David at tahimik na umupo, at sa tapat niya ay si Long Jingguo. Sa oras na ito, ang mukha ni Long Jingguo ay namumula at namamaga pa rin, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nahihiya. Tiyo at pamangkin, medyo kakaiba ang pagkikita sa ganoong eksena. Kaya lang, hindi kailanman itinuring ni David si Long Jingguo bilang kanyang kamag-anak, at hindi na siya makapaghintay na patayin si Long Jingguo ngayon. Nilok mo ang aking ina ng higit sa 20 taon, ano ang gusto mo sa kanya? Bumuga ng sigarilyo si David at mahinang nagtanong. Pinandilatan ni Long Jingguo si David, ngunit walang sinabi. Hindi rin nagalit si David. Matagal na niyang alam ang ganoong resulta, at tiyak na hindi ito sasabihin ni Long Jingguo. Hindi mahalaga kung hindi mo sabihin, ngunit sinasabi ko sa iyo, maaga o huli ay papatayin ko ang pamilya Long, papatayin ang iyong ama at anak, at pagkatapos ay ililigtas ang aking ina. Mariing sabi ni David. Isang panunuya lang ang ipinakita ni Long Jingguo, ngunit hindi pa rin nagsasalita. Kabanata 1450. Si David ay tumingin kay Long Jingguo ng ganoon, pagkatapos ay biglang kumuha ng ilang puff ng sigarilyo at tumalikod para umalis. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa pintuan, biglang sinabi ni Long Jingguo, David, ipinapayo ko sa iyo na hayaan mo akong umalis ng maaga, kung hindi ako babalik, walang magbubukas ng piitan, ang iyong ina ay kailangang magutom, kung siya ay patay gutom. Pero wag mo akong pakialaman. Natigilan si David, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, at pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at sinampal si Long Jingguo sa mukha ng isang sampal sa mukha. Bakit? Kapatid mo siya, bakit mo siya ginaganyan? Tao ka ba? Hayop ka ba? Sa tingin ko hindi ka kasing galing ng isang hayop. Nabaliw si David, naging iskarlata ang kanyang mga mata, at sinampal niya si Long Jingguo sa mukha. Ang ilong ni Long Jingguo ay nasugatan at ang kanyang mukha ay namamaga, at siya ay nagsuka ng dugo, ngunit siya ay may panunuya pa rin sa kanyang mukha. David, let me tell you, wild breed ka. Halos patayin ng nanay mo ang buong pamilya ni Long noon. Talagang tumakas siya kasama ang isang tao bago ang malaking kasal at buntis ng isang ligaw na lahi tulad mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang biro nito na nagpahirap sa ating Long family? Kung hindi dahil sa akin, namatay na ang nanay mo ngayon, at buto na siya. Sabi ni Long Jingguo kay David na may panunuya sa mukha. Utot ka, paano ka naging mabait para iligtas ang nanay ko, umutot ka lang. Binasag ni David ang mukha ni Long Jingguo gamit ang kanyang kamao ng napakatindi kaya hindi na nakapagsalita si Long Jingguo sa dulo, kaya tumigil siya. Napatayo si David ng walang laman, at saka lumabas ng kwarto. Pupunta siya sa Longwo at itatanong kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Nang makita ang ekspresyon ni David, hindi maiwasan ni Longwo na mag-alala, David, ano ang nangyayari sa iyo? Tito Long, anong nangyari sa nanay ko? Sino ang aking ama? May tumakas ba ang nanay ko sa kasal? Sabik na tumingin si David kay Longwo at nagtanong. Gusto niyang malaman ang totoo, gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa sarili niya. Tumingin si Longwo kay David, bumantong hininga pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, talagang tumakas ang iyong ina bago ang malaking kasal, ngunit ang iyong ina ay napilitang magpakasal, ayaw niyang magpakasal. Noong panahong iyon, napilitan din ang amo na maging walang magawa. Kung hindi siya pumayag, ang buong pamilya Long ay magdurusa. Paano ito posible? Medyo hindi kumbinsido si David, hindi ba ang Long family ang isa sa pinakamagaling sa martial arts world sa Kyoto noong panahong iyon? Sino ang maaaring magbanta sa Long family? Hoy! Hindi banggitin ng buong mundo, sa buong tag-araw na ito, mayroong higit sa 10,000 pamilya ng sekta, at marami sa kanila ang umalis ng mga sekta sa mundo sa loob ng libu-libong taon. Ang mga sekta na ito ay nakaligtas sa ibang mga paraan, dahan-daang umaangkop sa bagong lipunan. Karamihan sa mga sekta na pamilyang ito ay nakatago sa mundo, kaya't maaari silang mabuhay ng maraming taon. At ngayon kung hindi ka mag-iimbestiga ng malalim, hindi mo malalaman na ang mga sekta na pamilyang iyon ay may background ng libu-libong taon. At ang Zishou Mansion na iyon ay ang sekta na naiwan sa libu-libong taon. Nang mag-propose sila ng kasal sa Long family, hindi nang ahas na tumanggi ang master.
Mamaya, nakatakas ang panganay na babae, at pinagalitan ng Zeshao Mansion ang Long family, at gusto niyang arestuhin ang panganay na babae para magsakripisyo sa langit, kaya hindi kayang magkasakit ang amo. Pagkatapos ay sinamantala ni Long Jingguo ang pagkakataon na lasunin ang Panginoon at ikulong ang pinakamatandang binibini. Sa halip na ibigay ito sa Zeshao Mansion, binayaran niya ang Zeshao Mansion para sa malaking halaga ng resources, at naayos ang usaping ito. Sinundan ni Long Woo si David upang sabihin ang tungkol sa sitwasyon ng taon. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Mukhang tama si Long Jingguo. Kung hindi niya ikinulong ang kanyang ina, baka nahuli na siya ng Zeshao Mansion. Tito Long, pupunta ako ngayon sa Kyoto. Bukas sasabihin mo sa 4 na kontrabida na ay escort si Long Jingguo sa Kyoto para makipagpalitan. Sabi ni David kay Long Woo. Hindi ba sa 3 araw ay ipinagpapalit? Bakit pupunta bukas? Mukhang nagulat si Long Woo. Si Long Jingguo lang ang makakapagbukas ng piitan na kinaroroonan ng aking ina. Ngayong hindi na makakabalik si Long Jingguo, magugutom ang aking ina. Ipinaliwanag ni David kay Long Woo. Kung gayon mag-ingat ka. Maging ang Martial Arts Alliance o ang Long family, lahat sila ay nakatingin sa iyo. Kung babaguhin mo ang mga tao sa pagkakataong ito, tiyak na hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito. Binalaan ni Long Woo si David. Nakikita ko. Tumango si David. Pagkatapos magpaalam sa iba, pumunta si David sa Kyoto mag-isa. Kyoto, sa harap ng bahay ni Dong. Si Gejie ay humawak ng espada at galit na hinarap si Dong Jahao. Bagamat sinubukan ni Gefuhay ang kanyang makakaya na pigilan ito, nabigo pa rin siyang pigilan si Gejie na pumunta para maghayganti sa pamilya Dong. Miss Ge? Paulit-ulit mo akong binaril, anong nangyari sa akin? Puno ng kalungkutan ang mukha ni Dong Jahao, talagang hindi niya alam kung saan niya sinaktan si Gejie. Ikaw ba limatard, tumigil ka sa pagpapanggap, papatayin kita ngayon, at pagkatapos ay magpapakamatay ako. Hinding-hindi ako mabubuhay sa mundong ito ng ganito. Sa galit sa mga mata ni Gejie, sinaksak niya ng isang espada si Dong Jahao. Paano magiging kalaban ni Gejie si Dong Jahao? Ang espadang ito ay tumusok ng walang katapusang kinang at binalot si Dong Jahao. Sa pagkakataong ito, hindi makatakas si Dong Jahao kahit na gusto niya. Kumalabog. Biglang nagkaroon ng malutong na tunog, at si Dong Liken ay nakatayo sa harap ni Dong Jahao, hinaharangan ang espada ni Gejie. MS. Ge, anong ginawa ni Jahao para patayin mo siya? Sabihin mo, kung may ginawa siyang masama, hinding-hindi ko siya mapapatawad, at hihingi ako ng tawad kay Miss Ge sa ngalan niya. Sinundan ni Dong Liken si Gejie ng magalang. Ayaw ni Dong Liken na mahulog sa pamilya Ge. Pagkatapos ng lahat, ang buong martial arts family sa Kyoto ay naging miyembro na ng Martial Arts Alliance, at lahat sila ay naghiwalay sa pamilya Dong. Kung ang pamilya Dong ay nahulog sa pamilya Ge, walang lugar sa kabisera. Tanungin ang iyong sarili kung ano ang ginawa ng iyong pinakamamahal na anak, at siya ay naglakas loob na gawin ito, bakit hindi maglakas loob na sabihin ito? Si Gejie, isang batang babae, ang lakas ng loob niyang sabihin ang ganoong bagay. Lumingon si Dong Liken kay Dong Jahao, Jahao, ano ang ginawa mo kay Miss Ge? Dad, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na wala akong ginagawa, at hindi ko alam kung bakit lagi niya akong pinuproblema. Si Dong Jahao ay malapit nang umiyak sa pagmamadali. Napatingin si Dong Liken kay Dong Jahao ng ganon, halatang ayaw magsinungaling ni Dong Jahao. Miss Ge? May hindi pagkakaintindihan ba dito? Hindi ko akalaing magsisinungaling ang anak ko. Mahinang sabi ni Dong Liken. So ibig sabihin, nanggugulo ako nang wala sa oras, at nagsinungaling ako. Kumunat ang noo ni Gejie. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, nararamdaman ko lang na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito. Mabilis na ikinaway ni Dong Liken ang kanyang kamay at sinabi. Walang hindi pagkakaunawaan, nilason ako ng halimaw mong anak sa pamamagitan ng pagdedroga sa akin, kailangan ko siyang patayin ngayon. Pagkatapos magsalita ni Gejie, ang hininga sa kanyang katawan ay tumaas, at ang espada sa kanyang kamay ay nagliwanag din. Pagkatapos ay pinutol ang isang espada, at isang matalim at nangingibabaw na enerhiya ng espada ang agad na lumipat patungo kina Dong Liken at Dong Jahao at sa kanyang anak. Ang espadang ito ay dumating sa isang iglap, at nag-iwan ng malalim na bangin sa lupa.
Bahagyang nanginig ang mga paa ni Dong Likan, at ang mga pader ng lupa ay biglang tumaas sa lupa, na hamarang sa enerhiya ng espada sa isang iglap. Matapos harangin ang sword energy na ito, walang ginawa si Dong Likan kay Gejiaye dahil ayaw niyang mahulog sa pamilya Ge. Ang mukha ni Gejiaye ay naging napakapangit, ang espada sa kanyang kamay ay inindayog muli, at isang dosenang sword chi ang sumambulat sa isang iglap. Sumimangot si Dong Likan, nagsimulang tumaas ang hininga sa kanyang katawan, at isang harang na nakikita ng mata ang agad na bumalot kina Dong Likan at Dong Jiahao. Nang makitang mahigit isang dosenang sword chi ang dumating sa harapan, bigla silang naputol ng isang gintong liwanag. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.